Hinati sa 3 dako, binubuo ng mahigit 7,000 pulo. Yan ang bayan ko. Kayo manggi ang kulay namin, likas na masayahin at san man makarating. Kapansin-pansin ang galing, ngunit kahit may samot-sari, sariling pinaniniwalaan. Ngunit kahit may samot-saring lingwaheng hindi ko na naiintindihan, tayo ay isa sa puso't diwa, hindi magigiba. Taas noo kahit kanino, ang lahi ko ay Pilipino. Halina't kilalanin ang lahing di pa pininuman, binabagyo man lagi, magsisimulang muli. Kay sayang isipin na patungo tayo sa kaunlaran, kahit sa musari ay mananatiling iisa. Pusong Pinoy ay matibay, walang ibang nais kundi ay ang magtagumpay sa patintero ng buhay. Ngunit kahit may samot-sari, sariling pinaniniwalaan, ngunit kahit may samot-saring nauusong ating kinahihiligan, tayo ay isa sa puso't diwa, hindi magigiba. Taas noo kahit kanino, ang lahi ko ay Pilipino. Halina't kilalanin ang lahing di pa pininuman, binabagyo man lagi, magsisimulang muli. Kaysa yang isipin na patungo tayo sa kaunlaran, kahit sa musari ay mananatiling iisa. Ngunit kahit may samot-sari, sariling pinaniniwalaan, ngunit kahit may samot-saring hidwaan, kailan pa kaya matutuldukan? Tayo ay isa sa puso't diwa, hindi magigiba. Taas noo kahit kanino, ang lahi ko ay Pilipino. Halina't kilalanin ang lahing di pa pininuman, binabagyo man lagi, magsisimulang muli. Kaysa yang isipin na patungo tayo sa kaunlaran, kahit sa musari ay mananatiling iisa.
Konstitusyon-nyari sa una ring buwan nitong unang taon ng pagtatanghal na sa Republika na unang pangalan ng unang gobyerno ng sangkapuluan. Unang araw nitong taon lumalakad sa limbagay siyang unang kong paglabas. Unang presidente dito ay tinawag, sa akin ay siyang una ring tatanggap. Konstitusyon-nyari sa una ring buwan nitong unang taon ng pagtatanghal ng sa Republika na unang pangalan ng unang gobyerno ng sangkapuluan. Ano pa sa aking pamagat na una? Sa una nagmula, sa una humahanggang. Unang palad ko sa palad ng iba at pinagtipunan ng lahat ng una. Unang-una ako sa lahat ng iba. Itong konstitusyon unang inihayag ng unang kongreso sa unang paglasang ng malayang buhay nitong Pilipinas. Konstitusyon-nyari sa una ring buwan nitong unang taon ng pagtatanghal. Hinati sa tatlong dako, binubuo ng mahigit 7,000 pulo. Yan ang bayan ko. Kayo manggi ang kulay namin, likas na masayahin at san man makarating. Kapansin-pansin ang galing, ngunit kahit may samot-sari, sariling pinaniniwalaan. Ngunit kahit may samot-saring lingwaheng hindi ko na naiintindihan, tayo ay isa sa puso't diwa, hindi magigiba. Taas noo kahit kanino, ang lahi ko ay Pilipino. Halina't kilalanin ang lahing di pa pininuman, binabagyo man lagi, magsisimulang muli. Kay sayang isipin na patungo tayo sa kaunlaran, kahit sa musari ay mananatiling iisa. Pusong Pinoy ay matibay, walang ibang nais kundi ay ang magtagumpay sa patintero ng buhay. Ngunit kahit may samot-sari, sariling pinaniniwalaan, ngunit kahit may samot-saring nauusong ating kinahihiligan, tayo ay isa
sa puso't diwa, hindi magigiba. Taas noo kahit kanino, ang lahi ko ay Pilipino. Halina't kilalanin ang lahing di pa pininuman, binabagyo man lagi, magsisimulang muli. Kaysa yang isipin na patungo tayo sa kaunlaran, kahit sa musari ay mananatiling iisa, 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 iisa. Ngunit kahit may samut-sari, sariling pinaniniwalaan, ngunit kahit may samut-saring hidwaan, kailan pa kaya matutuldukan? Tayo ay iisa sa puso't diwa, hindi magigiba. Taas noo kahit kanino, ang lahi ko ay Pilipino. Halina't kilalanin ang lahing di pa pininuman, binabagyo man lagi, magsisimulang muli. Kaysa yang isipin na patungo tayo sa kaunlaran, kahit samut-sari ay mananatiling iisa. Oh, 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 oh.
Magandang gabi po mga kabayani, mga kampi, mga kababayan. Kumusta po kayo lahat dyan? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Alam niyo, pasensya na kayo, medyo hindi maganda boses ko dahil sa bago-bago ho kasi ang panahon natin. Minsan mainit, minsan uulan, tapos iinit na naman, no? So, kawawa nga yung mga sakay na nililinisin mo sa umaga, tapos pagdating ng tanghali, uulan, tapos aaraw na naman, tutuyuin niya lahat, no? Anyway, ganyan talaga ang ating, ano ngayon, no? Ang ating klima dahil nga diyan sa ating tinatawag na na climate change, no, at ako daming mga nasira sa Batanes, kawawa si governor ng Batanes, no, kaya dapat pagdasal natin no, na sana makabangon kaagad sila sa Batanes dahil sa talagang hindi maiiwasan ng bagyo, no, kailangan lang handa po tayo, no. So mga kabayani, mga kampi, magandang gabi po at tayo po ay napapanood live, no, sa ating Facebook page, no. At syempre sa ating YouTube channel kasi mas maraming nanonood sa ating YouTube dahil sa tawag dito worldwide, no, kasi yung minsan yung ating mga limitado lang ating friends sa FB, so limitado lang din yung nakakapanood, pero sa Facebook mas marami po yung nakakapanood, sa YouTube mas marami po nakakapanood, no. O limbawa itong si Mr. Marlon Villarin, sir, magandang gabi mga kabayani. Pagbati mula sa Isabela chapter, no, magandang gabi po. Pwede po kayong mag-comment, no, sa atin sa Facebook or YouTube. Pwede po nating i-post po 'yan dito sa ating programa. Ito naman si Sir Alvin ng NCP. Magandang gabi po, Dr. Manny, nanonood mula sa Antipolo City. Magandang gabi, Alvin, no? At syempre, nanonood din sa atin si Chris Lustre. Shout out Chris Lustre. Magandang gabi. At alam ko marami kayong mga programa sa mga heritage diyan, no? Talagang hindi maiiwasan, tumatanda talaga. Alam niyo mga kabayani, no, bago ko ipakilala ang ating guest natin, ako po ay recently lang nakipag-meeting ako sa mga kaparian, no, simbahan, no, sa Katoliko Romano, dahil nga dito sa mga heritage churches natin, no, dito sa Cavite, no, we have so many heritage churches sa Cavite. Ang problema, nagkaroon ng industrialization, nagkaroon ng modernization, no, nasisira na yan. Yung mga pamana po yan ng ating lahi, no. Dalawa yung pamana, tangible and intangible, no. So itong tangible, ito yung mga simbahan, no. Kaya shout out po sa archivist ng ating simbahan, si Father Ver Mendoza, at sa ating kasama na nag-annotate nung ginagawa natin ngayon, si Sir Philip Medina, no, sila po yung kasama natin. Shout out din kay Gilbert Poblete, no, at iba pa nating kasama na nagtutulong-tulong para ma-document ng mga bagay na ito, dahil kung hindi po natin na i-document yan, ipapublish yan, ako po talagang mahihirapan tayo na i-retrieve ulit yan, no, lalong-lalo na lagi nagkakaroon ng earthquake. Ito nga, sabi kanina, merong level 1 daw ang Taal volcano, no. So hindi natin maiiwasan yung mga natural disasters na yan, kaya kailangan pinaghahandaan po natin. Sa kasaysayan, no, kailangan nire-retrieve po natin yan. Actually, may kinalaman diyan yung ating episode ngayon dahil ito yung paano pinapahalagahan yung mga heroes natin in the past, no? Paano, ano ba mga ginagawa ng mga samahan, anong ginagawa ng mga organisasyon para pahalagahan sila. So yan po yung ating pag-uusapan, no? Magandang gabi po, Miss Sonia Lu from Quezon City, no? Magandang gabi po, no? So nag-meeting din po tayo sa Cavite Historical Society nung linggo, no, na talagang nakakatuwa si Prime Minister Cesar Virata, no, bagamat siya ay chairman emeritus na, ay talagang uma-attend pa. At napakahaba ng kanyang ng kanyang exposition ng meeting natin, no, at nakakatuwa, no, at sana lahat ng ating mga mga heritage advocate, no, si PM Virata ay nasa 90s na, pero talagang pa rin siya, no, busy at hindi niya nakakalimutan yung kanyang advocacy on heritage preservation sa Cavite Historical Society, no. Then ako po ay naimbitahan din sa Trece Martires City. Alam niyo itong Trece Martires City, ito po ay bagong lungsod, no. Nung panahon po yan ni Governor Montano noong 1950s, naging lungsod yan. Pero syempre 2024 na ngayon, mahaba-haba na rin yung panahon na lungsod siya, no. Kaya ako po ay tinap, no, nagkaroon tayo ng partnership sa Trece Martires para sulatin, no, ang kasaysayan ng Trece Martires City, no. Ganoon din ang isang matandang bayan sa Cavite, no, ang Malabon Grande. Alam niyo ba ibig sabihin ng Malabon Grande? Ito yung San Francisco de Malabon. At ngayon po ay lungsod ng General Trias, no. Naku, napakaraming veterano po diyan, no. Kaya
tututukan po natin po lahat ng mga bagay na yan para talagang ano natin, no? Makita natin yung kahandaan ng mga tao na i-preserve ang kanilang kasaysayan at kultura. No? So mga kabayani, mga kampi, sa tingin ko dapat na natin pag-usapan itong si First Lieutenant Dr. Mercedes Musngi, para isa po siyang veterano, no, na kakaiba ito dahil babae, no. Alam niyo, sa kasaysayan tayo po ay umiikot sa iba-ibang organisasyon, no. Umiikot tayo sa mga World War II Foundation, no. Pero bihira po yung kababaihan na i-document lahat, ha? At nakakatuwa po itong ating topic ngayon dahil ito po ay documented lahat, no. At yan ang pag-uusapan natin para hindi lang nga yun, merong din pagkilala sa kanya ang Armed Forces, may pagkilala ang Navy, no, at marami pang iba, no, mga community work, no, kaya yan ang pag-uusapan natin. At ang kasama po natin ngayong gabi ay walang iba kundi ang mag-ina, no, na sila ay nagtutulong-tulong para itanyag tong pamana na ginawa ni Dr. Musngi. Walang iba kundi si Mrs. Kit Lazaro Musngi at Gosiaco, no, at si Binibining Elisha Gosiaco. Binibining. Ayun. Magandang gabi po, Ma'am. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi po, Doc. Kumusta po kayo? Nasaan po kayo ngayon? Nasa Tagaytay po kami ngayon, sir. Totoo po ba na merong pagputok daw ang bulkan? Medyo lang po naman, sir. Medyo lang po. Medyo, pero nanood ako ng balita, wala naman kasing malaking abiso, kaya siguro hindi naman ganun ka epekto. Anyway, siguro po maganda malaman ng lahat, no. Alam ko itong naikwento niyo sa akin to, kaya naibitahan ko kayo, no. Yung mga pagpupursige, pagsumikap para itanyag, no, malaman ang madla kung sino nga itong si Dr. Mami Ched, no. Kaya pag-usapan muna natin sino ba talaga si Mami Ched, no, at eventually pag-usapan natin paano siya inaalala ng kalasag, no, ninyo, at syempre yung eventually kasi yung kanyang yung kanyang community work, no, itong dito nga sa sa foundation, no. So siguro tanungin ko lang muna si si Eli po ang ang anak ni Miss Kit Gosiaco, no. Ayan, no. Granddaughter po. Hello. Tapos ni Ma'am Ched, tapos si Ma'am Kit po ang presidente ngayon ng foundation, no. So unti-unti natin pag-usapan yan, no. Although meron naman tayong mga PowerPoint para makatulong na ipaliwanag po yan. So Eli, kung pwedeng pakipaliwanag muna yung yung tungkol sa lola mo. Sure po. Can we present, sir, the PowerPoint? Okay, thank you. So, again po, good evening po sa Kabayani. Thank you again po, Doc Emmanuel Calero, for inviting us. Also sa mga historic societies that are present ngayon. We are honored to be a part of this. Lalo po na lahat tayo ay kapwang mga Caviteño. Yun kasi po yun We all come from Cavite. And Bacoor, this is my mother. Bacoor, no? Bacoor kayo. Bacoor po. Bacoor. Yes, boss. From Tubong Bacoor po talaga. So, next please. Thank you. So, ito po, I hope to present to you po ang story ng isang bagong bayani. Yun po yung bansag po kasi ng mga masang Pilipino at civilians and military, those who met her or encountered her, those who have heard of her story. Tapos, World War III awareness po and trauma-informed mental health education in raising a new generation of Filipino patriots po. So, yun po yung main 3 topics na i-discuss po today. So, next please. Yan po. So, ang overview po ng discussion, to clarify po, ang Mind Warrior Kalasag non-profit foundation po siya. So, 3 factors po siya. First is it advocates for holistic mental health education, focusing on trauma. So, sir, kung familiar po kayo sa war shock or post-traumatic stress disorder, yung mga nararanasan na mga veterano or even mga sundalo, yun po yung focus po niya, trauma. Also, sexual abuse and yung mga stressors. And Kalasag po ay para sa lahat. Lahat po ng espetong society, sa lahat from the pinakamababang na lipunan hanggang sa pinakakataas-taasan po. This is for everyone po, of all classes, of all niches po.
And the purpose of this is paano ba ikalasag ang ating mga sariling kaisipan with comprehensive mental health education and awareness po. So, next please. So, tatlong factors po ang i-discuss po given the time. Una po ang rason kung bakit na may bagong bayani nga po na mini traveling museum is first is yung mental health empowerment. Second po is i-explain po yung importansya ng World War II history. Napapansin kasi ho namin, karamihan po ng mga history na tinuturo sa eskwela, usually related po sa the Philippine-Spanish Revolution, Filipino-American War, pero few chapters lang po, not very comprehensive. And we believe, based on the context of a possible World War III happening po, dun pa lang po sa China and also future national security, sir, napaka-importante magkaroon ng World War II history awareness po. And at the same time, ginagamit po yung case study po ni Dr. Mercedes or ni Mami Ched na maging magiting po. Dahil ang aming henerasyon, I speak for the young generation, I believe sa panahon ng mother ko, meron po silang kabayanihan, meron po silang pagmamahal sa bansa. But in my situation, it's different. We have a dying love of country. So using the case study of Dr. Mercedes and yung mga ibang veteranong unsung heroes, ay nais na ibalik po natin yung pagmamahal para sa Diyos, para sa bayan, at para sa kapwang Pilipino, at para din sa mga tao po. So yun po, sir. So ini-empower po natin yung mga young generation through the use of the mini traveling museum and the Kalasag seminars. So next please. Ayun, sir. So ang main mission kasi po namin talaga is nais po talaga ng young generation must work with the older generation in order to create national policies. Now, bakit hindi po effective yung karamihan ng mga youth organizations? Nagkakaroon ng riots, nagkakaroon ng disunity, sometimes rebellion. Kasi po, we are not educated, sir, to communicate effectively. But we realize that if we work together with humility with older generation, katulad po ninyo lahat, na may mas wisdom and experience, dun po talaga yung intergenerational dialogue, dun po magkakaroon ng national changes, sir. And this is holistic, psychologically, physically, emotionally, and spiritually. So, next please. Ayan, sir. So, ayun po, bagong bayani po, yun po ang tinatawag po ng mga tao po kay Mami Ched, which we are very incredibly honored and blessed. And to give a summary po, of everything. Siya po ay isang World War II war veteran. She's a guerrilla combat medic, so first aid po ang inassign po sa kanya. She's also medical missionary doctor and in infectious diseases. So naglingkod po siya ng napakatagal. So dun po yung a lot of people encountered her. From the mountains to the tribes, hanggang sa mga Aita, indigenous, kahit po sa mga Abu Sayyaf, sir, mga NPA, talagang po siya, sobrang tapang po. So that's the reason when she passed away, a lot of people recognized her kasi marami po siyang natulungan. Pero discreet po yung background niya as military. Nagkukwento lang po siya sa amin lang po. And and also at the end of her days, kahit sa edad na 100 years old, siya po ay naglilingkod sa Panginoon bilang isang Christian preacher and servant of God po. So siya po ay isang prayer warrior. Napaka-bait po, napakatapang. Very prayerful woman of God. So next please. And then other than that, siya po ay isang veteran spokesperson din. Nalaman lang po namin to recently, pero nagbibigay po siya ng mga medical missions and home services sa mga sundalo at veterano. Back in the day po, around 1970s po siguro to 1990s. So, yan po yung isang secret advocacy. Napaka-humble po niya. Di po namin alam itong part. But my mother, I believe, is a witness. Ako, hindi niya po nakwento to. So, nakaka-touch po. And actually, 3 days ago, 250 descendants of veterans came to celebrate her life. Sila po ang mga descendants ng mga ginamot po ni Mami Ched. So, nakaka-touch po na ang dami po nila. 3 days ago lang, sir. So, next, please. Ayun, sir. So, ang mother po niya, to give information, bakit napakatapang po ni Ma'am Ched? At I forgot to mention, Mami Ched is also the first documented case. Ibig sabihin, siya po yung pinakaunang kaso na narinig po ng PIVAW na siya po ay isang babae na skilled in amputations. So, usually, ang mga nurses, doctors, combat medics, first aid, yun po yung mga role ng babae. Pero first time daw po na-encounter ang isang babae na is skilled in amputation, sir. Kasi nagkakwento po si Mami Ched na iniipon po nila yung mga
limbs and arms and legs in buckets, lalo sa Battle of Manila. Tapos tinuruan po siya ng mga Amerikanong doktor how to skillfully amputate in less than 5 minutes without anesthesia, sir. Naku po. Hindi ko po kaya yan, honestly, without, di ba, sir? Without anesthesia po, di ba? Opo. So, yun po. And napakatapang po niya. And siguro marami nagtaka, bakit ang tapang po ni Mami Ched? Kasi po pala ang nanay po niya, si Guadalupe Tagle-Cuello po. She belongs to a family of Katipuneros. And sila po ay nakatira sa Imus and Bacoor, Cavite. Ang role po niya is nag-smuggle po siya ng mga weapons, intelligence. Tapos, she led groups of women para suportahan yung guerrillas. And then, naalala ko po yung kinukwento po ni Ma'am Shed, nilalagay daw po yung mga bolo, kutsilyo sa walis tambo. And actually, we have a doll of her. This is part of the mini museum, sir. Yan, ito po yung doll niya. So, pag tininan mo po yung saya po niya, sa ilalim po ng saya, puro may mga kutsilyo, yan, may mga bolo. At 24/7, may bolo po talaga siya na nakasukbit sa kanyang bewang. Which is, actually, nakwento din ng mom ko. Ganun po talaga yung character niya. So, kaya pala matapang ho si Mami Ched kasi matapang po ang inyang ina. So, it talks about the unsung women heroes na hindi po talaga natin alam dun sa Cavite na may katipunan na roots po. So, si Sir, yung father naman po niya ay si Victorio Pascual Lazaro. So, Navy naman po siya. He was a Naval Aviation Mechanic Station at Sangli. Doon po sa Cavite Naval Station. And here, si Sir Victorio, unfortunately, he passed away in the war kasi he was saving mga wounded Navy personnel. Back and forth, nagkaroon po siya ng pneumonia. So, I believe this is what fuels my grandmother para lumaban para sa Pilipinas. Una, yung influensya ng kanyang napakatapang na ina. And then finally, yung death ng father niya. And another thing, Mami Ched almost became a comfort woman. Pero the good thing is lumaban po siya. So, isang araw naglalakad po sila, hindi sila nakapagbaw ng maayos, so sinampal po yung mga kaibigan niya, mga high schoolers. And then, yun, they started to line them up to gang rape them. But what my grandmother did is ano po yung term? Dumaban po siya. Nasipa po niya yung Japanese imperial officers. Nakatakas po siya. But lahat ng kaibigan niya, unfortunately, were brutalized and victimized and taken to trucks. Naging comfort women po sila. So that sort of incident empowered her na gumanti. So at the age of 18, sumasama na po siya sa kanyang ina na sa underground guerrilla. At the age of 18 po, 19, 20, nasa ACPG, Filipino-American Cavite Guerrilla Forces under General Mariano Castaneda. So, dun po nagsimula po ang kanyang chapter ng military life po. So, next please. Ayun, sir. So, nakikita po natin dito na ang influensya ng mga magulang ay napaka-importante po pagdating sa history. And especially sa panahon natin, sa generation ko po, may hina po kasi mga mother and father figure. So hopefully, hearing such stories will inspire fathers and mothers to be strong role models of patriotism and love of country para ma-emulate po namin sila. So next please. Yan po. So, yan po. So, guerrilla underground fighter po siya at 19. 18, nagbo-volunteer po siya sa mga ospital bago bumaksak po yung naging open city po yung Battle of Manila. And siguro ito, sir, to make the long story short, ito po yung summary. Ito po yung poster na nilagay po namin initially at nagulat po kami kasi marami po na-challenge sa buhay niya. Kasi other than the fact na naglaban po siya at the age of 18, 19, 22, nasa USAF na po siya kasama ng mga Amerikano 11th Airborne. She was also a widow, a mother, and a doctor at the age of 40 of 7 kids. So I believe my mom can expound on that. Naghirap po talaga siya, marami siyang injustices and pain. And then, naging medical missionary doctor po siya, sir, nung 65. Akala po namin mag-rest po siya. Ang ginawa po niya, from 65 hanggang 90, naglingkod po siya sa bayan. Yun po yun all over Luzon, Visayas, and Mindanao. Different types of people. Tapos from 90 to 100, naglingkod naman po siya sa mental health. She was advocating for healing from trauma kasi nagkaroon po siya ng PTSD during the war. And from 107 months, ang last mission po niya ay 109
3 months po siya sa Amadeo, Cavite. So kung saan po siya sinilang, doon din po yung pinaka-last na mission niya. Napaka-bittersweet po. So, yun po yung kwento po ng buhay niya. It is quite brief and short. So, General Douglas MacArthur noticed her kasi siguro bihirang babae tapos petit siya na maliit na may itsura po. So, sabi niya, "Hey baby, come here. Can you please help?" So, doon po siya nagsimula mag-amputate. Kasi ang sinagot po niya, "Yes sir, I can." So, for me, nakaka-challenge siya. Kahit ang grandmother ko, hindi po siya doktor during that time. She's only 22. Pero napakatapang po niya na to take the amputation skills. Lalo na babae po siya. So, yun lang po, sir. And thank you po for having us. Ayun lang po yung part ko po. Well, Eli, no, nakakatuwa kasi ang tagal ng buhay niya, no? Kasi Yes, kailan sir. siya namatay? Last year? Last year ba? Last year, March, sir. March. Apo. March, no? At Yes, po. imagine more This than year, I mean, This year, this year, March. sir. Sorry, Apo. this this year. year, no? So 100 years na siya. 100 Yes. years And 7 months, apo. in 7 months. Imagine that, ang dami niyang pinagdaanan, no? Na-witness niya yung yung kanyang nanay, sabi nga natin, na-inspire siya. Then siya mismo ay naging bahagi ng World War II, nasa veteran. Yes. No? Apo. Then afterwards, naging bahagi siya ng post-war. No? Yes. Then pagkatapos tuloy-tuloy na, sabi niyo nga kanina, ay Mhm. pa siya mga community work at mga Yes, mga itong sa simbahan, no? Kaya nakakatawa sa kanya ay siya, no? Pwedeng mai-document lahat mismo ng ginawa niya, no? Eli, ano ang ginagawa niya sa ngayon para mapalaganap yung information about your about Mami Chet? Apo. Regarding po ba sa Bagong Bayani? Yun po yun? Yeah, ano mga Sige po, programa para i-promote, no? Sige Yung po, sir. then mamaya siguro tanungin ko si Madam, no, tungkol naman doon sa foundation. Sure po. So, pa-flash na lang, please. Thank you. Currently po, what we're doing right now, medyo nag-viral, ayun po. So, I will just show this. Medyo, during the funeral, nag-viral po si Mami Ched unexpectedly kasi gumawa po kami ng mini museum board. So ito po yun yung nakikita ninyo. We made mga 6 panels lang, sir, to inform the family and to inform everybody na kilala niya na siya ay isang World War II veteran. Kasi nalaman nga po namin from PIVAW yung military records po niya. Mm-hmm. So, nagulat po kami kasi nung dumalaw po yung mga officers, no, ma'am. Tapos yun, nagkaroon po ng mga pictures. Nag-viral po siya, Doc. And from there, ayan, ma'am, I also wrote in the newspaper, the Manila Times. I dedicated it to my grandmother. And the TV Patrol segment, ABS-CBN, they were able to get a hold of it. So, pumunta po sila. Tapos yun, pinost po. At nakakatuwa, sir, nakakataba ng puso kasi yung mga netizens, the way that they reply in TikTok, YouTube, Facebook, na yun nga, sinasabi na ito na yung Bagong Bayani, dapat tinuturo daw siya sa school, bakit daw di daw natin alam, sana daw binigyan daw ng karangalan at pagpupugay bago daw namatay. So, a lot of people had sad reactions and nakakatuwa po, sir, kasi people were very supportive kahit strangers po sila. Mm-hmm. Total strangers po. And for us, syempre, we are very humbled. And ayun, from there, akala po namin tapos na. After all the newspaper articles, the magazine articles, actually, na-feature din po siya dito sa PIVAW po. Thank you very much to the Philippine Veterans Affairs Office for assisting us with records. Aguilar. Yes, po, sir. Kay Sir Resty. Actually, thank you, Sir Resty, kasi siya talaga yung nag-reveal din po na first case nga daw po na babae na nag-amputate. Pero ito po si Ma'am Chizot. Sir Resty, if you're watching, Sir Jomel, Sir Josh po, thank you. Napakalaking bagay po ang ginawa po ninyo. And of course, kay Yusek Magpagu, Ma'am Chel, at si Sir Amagna. Thank you po. So, ayun po. Then from there, ayan, nagkaroon ng mini museum. Nagtanong po yung mga tao, pwede ba to dalhin daw sa mga school, sa mga organizations, at kung pwede daw dalhin, parang itra-travel daw po namin sa mga units in the military. So, syempre nagulat po kami. Pero sige po, sir, sabi po, sige po, ma'am, let's go. So, from there, ayun na po,
Ayan, for example, here, isang portion lang po yun. Gumawa kami ng diorama. Nagulat po kami, yun, na live po kami sa China News Agency and also yung Taiwan po. Alright. So, and then here, the Traveling Mini Museum, which na-invite po kami ni Sir Commander Mars Gayat po of the Civil Military Operations, Philippine Army. They gave us positions sa Luneta, sa harapan po ng Jose Rizal statue po. Doon, they said now, can you please present about Philippine World War II history? Siyempre kami, sir, honestly, I'm not a historian, but I do love history. I grew up consuming all the books, listening to the stories of my grandmother. So, sabi daw nila na kailangan magkaroon ng awareness yung mga masa. So, yun po yung ginawa po namin. So, may mga dolls, iba-ibang klaseng dolls. Actually, nandito po sila. So, this is my grandmother, for example. We collaborated with PIVAO historians para historically accurate po yung mga outfits and uniforms. Kaya, thank you po. Yes, so next please. And yun, from there, nalaman po pala namin na marami po palang unsung heroes na World War II na nakalimutan po. Kumbaga nakalimutan po ng panahon or hindi alam ng pamilya. For example, kami po mismo, hindi po namin alam yung entire scope. Kumbaga nagkukwento si Ma'am Ched, na-interview ko po siya, pero yung the details of it thereof, doon po lang namin po nalaman. Doon po namin totally na-appreciate. I admit, I took my grandmother's story for granted, which I regret. Kaya, I do my best. Kumbaga, redemption po ito on my end. So, what we're doing right now, team po kami of descendants. World War II descendants po lahat. Old and young. And ang nais po namin is to memorialize the valor of our nation's freedom fighters. Katulad po kay Mami Ched. Kasi deserve po, lalo ng mga matatandang veterano na hindi pa na-recognize, dapat inaabutan po natin bago sila mamatay. Dapat ma-interview po sila bago sila pumanaw. Living history po kasi sila. Ako, nakurap po yung hard drive ko, sayang. Na-interview ko po si Ma'am Ched. Pero, hopefully, this personal pain na nangyari sa amin, hindi mangyari sa iba na nabubuhay pa rin po. So, next please. Ayun, sir. So, medyo marami na po ang nag-request. So, na-overwhelmed po kami, right, ma'am? Quite a number. So, we also talk about trauma-informed mental health education kasi Mami Ched was an advocate of healing from trauma. Opo. So, napakalaking taboo topic po yun, Doc, diba? Yung hindi siya masyadong, kumbaga mental health pinag-uusapan, pero yung trauma like sexual abuse, rape, katulad po ng post-traumatic stress disorder, war shock, syempre the brutalities of war, taboo po siya, medyo censored. So, we hope to educate everybody using the case study of Mami Ched and mga naranasan ng veterans na ito yung mga naranasan nila. Ito yung dapat natin matutunan para hindi siya maulit-ulit. So, ganun po, sir. Given the fact na wala talagang masyadong comprehensive World War II subject. So, yun po, sir. One another factor is we also want to raise as many youth as we can para maging reservist din po sila or any sort of volunteer of national defense, if not reservist. Given the stature na mangyayari po talagang World War III, sir, unfortunately. And ang tingin po talaga namin is what we can do regardless if it happens or not, mag-prepare po. Kasi si Mami Ched, hindi po sila prepared nung time po na yun. Kumbaga, they relied on the Americans, so they were not self-sufficient. Nung dumating na po yung Japanese, doon lang po sila nagkumahog. So, I believe 6 months po yung training ni Ma'am Ched doon sa Tagaytay, mga gubat po ng Tagaytay. Doon lang po sila nag-prepare. Pero given na ngayon, we have high technology, we are a well-equipped generation, I believe na walang excuse na hindi mag-prepare, sir, in terms of war and national defense. So I believe in mandatory ROTC, I also believe po in reservists po, sir. So, for example, kami po lahat, mga Mine Warriors Kalasag, ano po sila, half is soldiers already and half is going to be enlisted as reservists po. Because we don't want to hide, sir. Kasi kinukwento ni Mami Ched na, ano sabi Mami Ched yung laban po? Ano po sabi niya? Yung... sabi nga ni Mami Ched noon, sir, hindi sila talaga handa. So, parang nakita nila na napakahirap kapag hindi handa. Yes po. Yung sa mga ganong kapanahonan. Yan, sabi ni Mami noon, sir, ay Doc Manny,
ay yun nga na laban kung laban, patay kung patay. Kasi wala nga silang paghahanda. Opo. Ganda. Ma'am, at least na nagsasalita na rin naman kayo. So, pakibigyan tayo ng kaunting background tungkol dun sa kanyang advocacy. Itong foundation, paano po ba ang nangyari at naitatag po itong foundation? Ang Mission Compassion Foundation, sir, is operating in compassion. So, ang mami po ay napakataas ng kanyang, bilang isang doktor, napakataas po ng kanyang compassion. Super. So, actually, si mami po ay isang doktor na hindi marunong maningil. Yes po. Kapag po, nakikita ko po yan sa mga pasyente niya, kapag may mga pasyente po siya, dumarating sa clinic niya, tapos pagkatapos siyempre magpagamot, magtatanong, magkano po doktora? At sasabihin po ng mami, usually, bahala na po kayo. Kung ano lang po yung kaya nyo. At kung wala naman pong kakayanan, madalas sabi niya, sige po, wag na po kayong mag-alala, sige po, umuwi na po kayo. Yun po yung usual niya po everyday sa kanyang clinic. At siya po ay bilang isang naging missionary doctor, talagang nag-travel po siya Luzon, Visayas, and Mindanao. At nagbigay po siya ng kanyang libreng panggagamot. Doon po talaga, Doc Manny, hinangaan ko po talaga ang aking ina. Kahit po dumating sa panahon na 200 ang kanyang pasyente at hirap na po yung kanyang tenga sa stethoscope, tatapusin po talaga niya yun. Wala po siyang iiwanan. Magpapahinga siya sandali pero habang kaya niya, tatapusin niya. At yun yung pong compassion po ng mami, sa Tagalog yung kanyang kahabagan sa tao. Yun po ay talagang nanatili sa aking ina, si Mami Ched, hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Yes. At ito po itong Mission Compassion nga ay naitatag dahil nga sa kanyang kahabagan sa mga may hirap, sa mga nangangailangan, higit sa lahat doon sa halos hindi na maabot ng gobyerno, sa malalayong lugar. Sa mga tribo, makyat po talaga siya ng bundok. Sa kapanahonan na siya ay malakas pa. At dahil nga siya isang doktor, ay yun po yung kanyang ibinigay sa tao. Ibinigay niya sa tao yung profesyon na yon na ipinagkaloob ng Diyos sa kanya, ibinigay niya sa tao ng libre yun. At yun po, ako po ay witness doon kung gaano ang mami ay naging isang mahabaging doktor. Yes. Sa isang tunay na salita po na isang doktor, ay talagang nakita ko po yung kanyang pagiging doktor na sinumpaan niya. Yes, I agree. Talagang sinumpaan niya yung kanyang pagiging doktor, ginampanan niya po yun. Kaya nga po ang tawag ko sa kanya, Mami, kayo po ang doktor na hindi marunong maningil. Yes, I agree. At doon nga po nag-umpisang maitatag ang Mission Compassion na inumpisahan at my mom lead it. Yes po. And then ngayon po ay patuloy namin ginagampanan kahit wala na po siya. So, sa ngayon po marami kaming tinutulungan naman na mga ministers, mga veterans, pastors, veterans, family, lahat po ng kaya naming matulungan ay nandoon po kami. At itinutuloy po namin ang ginampanan ng aming ina. Sana nga ay matapos namin habang kami po ay nabubuhay. In giving honor to our mother. 2 generations po. Ma'am, tanong ko lang, kasi itong pagbibigay niya ng klinika na libre, mga anong taon po ito? Kasi post-war na ito, di ba? 70s, 80s? Opo, sir, opo. At ito po ay nag-umpisa nung siya po ay, I believe nag-umpisa po ito nung siya po ay at the age of 50 years old. 50, po. Kasi siyempre po may anak siya, so pinatapos pa niya kami, So, kahit ito po ay nung siya po ay naging medical missionary, lalo po itong umigting. Kasi kahit hindi pa po siya missionary, talaga ang pagtulong niya sa tao ay unquestionable and very remarkable. Yes. So, ito po ay nag-umpisa, I believe at the age of 50 hanggang 80 until 90, nandoon pa rin po siya. At doon sa pagdating po niya ng 90 up to 100, dahil siyempre nagkaedad na po, ang actually na ibibigay na lang niya sa bandang dulo ay yung pong panalangin. Yung psychological mental health. And then psychological mental health with spirituality. Yeah, po. So malaking bagay po yun na naitulong niya sa maraming tao when it comes to trauma na nangangailangan po ng
tamang paggabay patungkol po sa psychologically with a combination of spirituality. Napakaganda po. Yes, sir. very Marami siyang holistic. natulungan doon. It is a holistic approach. Very, very holistic approach. No, tanong ko lang kasi ngayon nga lang lumilitaw to, no? Bakit kaya ngayon lang to? Yung mga nakaraan hindi naging mapagkwento si Ma'am Ched sa tungkol sa kanyang sarili, kasi may mga naman tayo, may mga organization ng mga veterans, no? Pero siya parang ngayon lang lumilitaw talaga, katulad ko ngayon ko lang nalaman, no? So ano po yung naging sa tingin niyo naging dahilan kung bakit noong mga 80s, 90s, kasi ako as writer ng Cavite, hindi ko rin siya alam actually, no? Natiso, no, di ba? Buti na lang si Eli ay kumontak sa atin, no? Pero yun nga yung sinasabi ko, kasi ang programa nating Kabayani, inclusivity in history. Pero paano magiging inklusibo kung hindi mo alam, di ba? So dapat malaman mo muna para maisama mo. At tama si Eli, through you, nagawa natin ng lalong lumawak. So bakit kaya ngayon lang? Ano sa tingin niyo ang dahilan? Unang-una po, sir, si Mami Ched po, my mother, is sadya po siyang mapagpakumbaba. Sobra. So kung siya po ay nagbibigay ng mga tinatawag nating pagtulong sa maraming tao, mas gusto niya po na ito hindi po nakikilala, at mas gusto niya po na ito ay nagagampanan niya nang halos hindi napupunan ng tao. Yun po yung prinsipyo ng Mami sa pagtulong, maging sa pagbibigay, o sa ano pa bang bagay na gagawin niya para sa taong bayan, ay nanatili po siyang nakatago. Ayaw na ayaw niya pong makikilala siya, ayaw na ayaw niya pong pag-uusapan siya. Higit sa lahat po, my mother doesn't want to be recognized. My mother doesn't want to be known, neither to be she doesn't want to be known, neither to become famous for what she is doing. So she does it with secrecy, and above all, mas gusto niyang ginagawa niya ito doon lang po ang tanging nakakita lang ay yung mga taong malapit sa kanya, at higit sa lahat, madalas yan sabihin, ang Diyos na lamang ang nakakaalam ng aking pagtulong. Yun po si Mami, kaya po ito hindi napag-alaman ng maraming tao, dahil sadya po siyang mapagkumbaba. At nakita ko rin po sa kanya, hindi po para po sa kanya, hindi po importante na siya ay makilala, at hindi rin po importante na malaman ng marami ang kanyang ginagawa. At again, naintindihan ko po kayo, Doc Manny, bilang isang historian. Tama naman po yung sinabi nyo na sana nalaman natin ahead of time, di ba? So para naman kahit papano, bago siya lumisan sa ibabaw ng mundo, nakita niya pa rin na meron palang mga tao nagnanais na bigyan siya ng kahit papano saludo, bigyan ng pagkilala, appreciation. Yun nga po, sir, hindi nangyari dahil tahimik po magtrabaho ang aking ina. At doon ko po talaga hinahangaan ang aking mother. Actually nga po, sorry po. Kung papansinin po natin, yung World War II is ilang 4 na taon yan no? Pero yung after ng World War II, ang haba ng kanyang public service, Yes po, sir. Kaya talagang, kasi sinasabi nila para maging meron nagsasabi, para maging bayani ka, kailangan mamatay ka sa digmaan, no? Pero hindi gano'n. In the case of Ma'am Ched, bayani siya ng digmaan, pero nagpatuloy siya ng bayani after the war. So, kaya nga sa kanya, bagong bayani, Kasi karaniwan, magsasabing bagong bayani, di ba, nung unang panahon ay sinasabi natin ay mga OFW. Pero ito, literal na bayani dahil nga sa tumutulong siya sa true community work, during the peacetime, during the peacetime, So, Eli, ano ang mga ano ba ang mga plano pa ng inyong samahan para sa higit pa na ikauunawa ng madla, para tungkol sa sa mga naiambag ni Mami Ched sa ating pagiging makabayan? Opo, sir. So, una, sir, is we're continuing to conduct speaking engagements throughout different units sa Philippine Navy, Philippine Army po.
given po na napaka-importante yung mental health and kailangan po talaga ibalik po yung patriotism. Yes. So we travel around in schools, we travel in universities, in churches, to whoever wants to request us. It doesn't matter if it's a small venue or kung malaking venue po siya. Kumbaga, yung puso po ng tao, minsan nagulat po kami kasi one time sa Bulacan, expected ay 300 lang po. Biglang 650 po dumating. So, na-shock po kami. Nandun naman po lahat ng information sa Facebook page which will be given po later. Pero nakita po namin na yung mga tao ay uhaw po pala sila sa isang role model or inspiration. Kasi ang nabanggit nga po nila, most of the time, although of course we truly respect our national heroes such as Andres Bonifacio, Jose Rizal, they have done very significant contributions, but I think people wanted updated versions. Kumbaga, new heroes. Parang ganun po, sir. Lalo as a woman, parang yun po yung nakaka-challenge po kasi sa lalaki pag babae. Yan yung sabi po ng mga sundalo na na-challenge daw po sila kay Mami Ched. So, kasi lalaki kasi po sila natatakot daw mag-amputate. Tapos si Ma'am Ched, 22 pa lang. Yes, sir. Yes, sir. Grabe po talaga. Opo. And of course, looking there, so from there, sir, yan, yung bagong Bayani Mini Museum, if you can please show it. Pakita na lang natin mga pictures. Yan, on the slide. Ayan po, sir. So, for example, yung mga audiences namin. So, we've started the PTSD Trauma-Informed Seminar sa Philippine Navy, 22nd Battalion kay Commander De Acosta and Commander Rosa. So, dun po nagtanim po yung seed nung pandemic, sir, 2022. Tapos, nag-proceed po siya to Subic Naval Command Base, BRP Jose Rizal. Sir, thank you very much for welcoming us, by the way, if you're watching this. Lalo sa BRP Jose Rizal na frontliner po talaga sa dagat. So, we were able to share her story. Tas masinlok na sa tapat po mismo ng Scarborough Shoal. So, doon na youth revealed na takot po sila sa mga Chinese ships na nakikita po nila literally miles away from the shore. Hindi po nila alam kung anong gagawin. So, with the narrative of Dr. Mercedes and Mami Ched and paano lumaban yung mga World War II veterans po natin, nagbibigay po ng guidance sa mga youth of today, lalo sa mga youth in frontliner areas threatened by China sa national security, sir. Ayun po, and of course, the 69th Cougar Battalion. So, ito naman po ay nasa gubat po. Thank you, sir, if you are there. Salamat po, Sir Dungka. And of course, Civil Military Operations sa Luneta Park. So, dun po, sir, yung medyo kay Commander Gayat naman po. And we are very humbled to be invited po sa kanila to share the story of Ma'am Ched kasi kailangan daw po talaga ng encouragement and patriotism po. So, if we can proceed, please, next. Yan. So, ito naman po yung mga other, actually marami po, sir, talaga eh. Siguro tingnan na lang po yung page. Next, please. Ayan po. So, for example, sa Cavite, nagkaroon po kami ng parang hometown tour. So, we went to Amadeo, to Tagaytay. Tapos sa World War II veteran leaders, yan yung mga tinulungan niya po nung dekada nga po ng panahon po ni Marcos hanggang 1990s. Nakakatuwa kasi they still remember her. Kahit namatay na po yung mga magulang nila, naalala pa rin nila si Mami Ched. So, nakaka-touch po. Opo, sir. Tapos Civil Military Operations, doon po namin na-launch yung diorama ng World War II. So, with the consultation, kasi sir, we believe in integrity, historical integrity. Dapat may fact-checking, dapat accurate, lalo kung magtuturo po sa mga kabataan. It's dangerous to consume material that is not historically accurate. So, ito pong World War II diorama, if you can flash a picture dun sa Facebook. Ito naman po ay according din po sa PIVAW and sa AFP, the first of its kind in the Philippines na World War II diorama po siya that is dedicated to World War II unsung heroes. Wow. So, opo. First daw, sir, maybe I can ask you, meron po ba kayong alam na parang gano'n na diorama, sir? Please correct us if we're wrong. Karaniwan, yung Philippine Revolution, ang diorama. Opo. So, ito ay World War II, kaya nakakatuwa. Opo, sir. So, from there, I think medyo nag-loading pa po yung page. Pero sa awa po ng Panginoon, patuloy-tuloy po yung mga invitation po ng mga tao. So, minsan sa mga government offices, minsan naman po sa mga civilian. So, it is free.
yan po, sir. So, yun po yung World War II diorama. And yes, sir, nandun po kayo. Thank you, by the way. It was the 101st birthday of Mami Ched. Kaya to have you as our guest, malaking bagay po talaga siya. So, thank you for coming. Yun po yung World War II diorama, sir. Which na-admire po ng AFP and PVAW. So, we are so humbled to... kasi sir, wala kasi pong gumagawa po no, napansin ko. Usually nga po sir, mga castle, fantasy, Japanese, anime, or yung Spanish Revolution. Pero yung mismong entire chapter po ba ng isang buhay ng isang veterano. Kasi yung diorama po na yun is based on the chapters of Mami Ched. May makapili pa nga doon po sir na maliit. Opo, tapos may brutalities of war. Actually, ito po yung makapili sir. So, ito po. Matanggal mo nga yung makilala natin yung makapili. Yan po. Huli. Yes, sir. Kasi ang mga distant relatives si Ma'am Ched, no, mga third degree cousins po. Opo. So, sila po, kaya parang maganda din po yung, sorry. Okay lang. Buhay pa po si makapili. Ay, patay ka na pala, bad ka. So, yun po. Yung ano po kasi, sir, ang maganda kasi po kay Mami Ched, parang ano siya nakaka-challenge siya in a way na redemption arc po siya. Kasi mapinsan na makapili, sir. So actually, notorious din yung... So ang ginawa po niya, which naalala ko kinuwento niya, nung pumunta daw siya sa Filipino-American Cavite Guerrilla Forces, kasi kinwestiyon siya na, makapili ka Bakit ka nandito? Dugong traidor ka. Yan ang kinuwento niya. Okay. Sumagot po siya, sabi niya na, nandito ako para linisin ang pangalan ng aking pamilya. I'm here to redeem my family's honor. My mother was a Katipunera, my lola is a Katipunera, and I will join their ranks. Lalaban ako. So, yun po yung sinabi niya. Kaya nakapasok po siya, sir, dun sa Cavite. Itong mga diorama ninyo ay acknowledged ng PVAW, PVAW. Yes, sir. We are very grateful. Opo. Mag-showcase po kami, sir, actually in some of the events. So, we are very grateful po to improve also. Siyempre, we are open for more improvements. Kasi, po talaga, first of its kind. So, we are very grateful for the support of the older generation po. Tama po po. Apo, sir. Wow. Yan, no? So, meron pa ba? Wala na? Okay, last na to? Meron pa ba, dear? Pa-check na lang. Thank you. So, if we can proceed next po, sir. Opo. Ina-exit po yata. Ayun po, sir, yung close-up. Yan, sir. Opo. Wow. Parang gusto kong bumalik sa pagkabata, Tapos, sir, may lighting pa po yan. May ilaw, may bomba. I want to acknowledge the team of Kalasag. There are World War II descendants of guerrilla fighters, Navy, Army, Air Force Constabulary. Thank you. 10 days po to, sir. Walang tulugan. Mga 10 po kami gumawa. From scratch po lahat. Apo. Ina-assemble kasi po yun hand by hand test paint. And then, sir, yun. Another project po. Ayan, sir. Kasi marami po nag-suggest na gumawa daw po ako ng comic book and book daw po. Comprehensive book para ma-detail daw po yung life. So, I'm in the process of doing research, fact-checking with historians, and of course, historians like you, sir, napakalaking bagay. At nakakatuwa, sir, kasi yung mga youth, parang excited. Excited po sila basahin yung comic book. So, I'm a digital artist. So, this is a very rough sketch. Ang pangalan po ng libro is AFFR, Almost Forgotten and Forever Remembered. So, ang tema po niya ay honor, duty, trauma, resilience, love, war, and faith. Yan po kasi yung mga natutunan po ni Ma'am Ched. And doon, malalaman po natin yung kwento niya through the lives of the men who loved her. Kasi mayroon pong 3 sundalo na minahal po ang aking lola. Which is, I had the opportunity na buti na lang kinwento niya. So, for example, si Yuki. Yes, sir. Actually, pinilit-pilit ko pa, Mami Ched, sige na, ikwento mo na. Kasi parang... po ako kaka-18 ko lang, Mami Ched, kailangan ko malaman para marunong ako mag-handle sa mga lalaki. So, sige, magkwento ako. So, 3 po sila. So, first is Yuki, if you can zoom in, by the way. Si Yuki po, is a Imperial Japanese officer sa Bacoor. At nakakatuwa, sir, kasi hindi po lahat ng Hapon masama.
hindi po lahat ng Hapon masama. There's a lot of sympathizers like Yuki. He protected Mami Ched from being a comfort woman. So I'm very thankful for Yuki kasi protection niya po si Nanay Openg at si Mami Ched. Aware po siya, nag-guerrilla po sila. Siyempre, matalino po yung mga Hapon pero alam po yun, parang hinayaan niya po kasi as a samurai, alam niya, mali itong version of Japan, hindi to totoong Japan po. So, and then ang second naman po, if you can zoom in, si Jose. Siya po yung ito po si Yuki. Ayan po si Jose. Yan. Si Jose naman po ay guerrilla trainer ni Mami Ched sa FACGF kay General Mariano Castaneda. Siya po ang nagturo kay Mami Ched paano lumaban, paano pumatay, bolo, paltik, survival, paano mag-hunt, so ano po talaga, combatant. Siya po ang rason kung bakit ang tigas po ng kamay ng aking lola. Actually. And I think siya din ang reason kung bakit magaling po talaga mag-amputate si Mami Ched. Kasi ang kwento ni Mami Ched, pantay-pantay daw po yung babae at lalaki. Wala pong specialty po ba pagdating sa guerrilla. Pantay-pantay po sila. And then finally, si Daniel po, this is his 11th Airborne. He's an American soldier. Elite paratrooper po siya. Siya po ay the first love of my grandmother actually po. So, siya naman po ay nagsuporta sa aking lola. Kino-cover niya po habang naghahakot ng katawan. And he always pray for her. So, yun yung tema of love and faith po and hope. Kasi they always pray together bago daw sila sumabak sa laban. And I think that mutual, kahit magkaiba sila ng lahi o magkaiba sila ng alliances po, one is American, one is Filipino, yung pananampalataya sa Diyos, nagkakaisa po. And I think this is what sustained the mental health of my grandmother. So all these men, they are unsung heroes, sir. Kasi imagine kung hindi po nila ginawa yun kay Mami Ched. Wala po kami, sir. Naging comfort woman na si Mami Ched. Namatay na po. Alam po yun, sa Battle of Manila, patay na po siya. Or nakuha na po siya ng mga Hapon. So, it is unsung heroes. And yung impact po na, dahil pinotectionan po nila si Mami Ched, ito po yung impact ni Mami Ched ngayon. Which is marami po siyang natulungan po sa Pilipinas. So, I am grateful for the lives of these men and I write in dedication of them and also Filipino veterans po na interview ko din po, hopefully with the help of PIBAW on the matter para maging historically accurate, sir. So, thank you. And of course, sir, hingi din ako ng consultation din sa inyo, sir, lalo sa Cavite Guerrilla History. Actually, habang nakikinig ako, bihira yung ganyan, kasi masyadong detalyado yung kwento, kasi pag binabasa natin yung mga World War II, usually digmaan lang namatay, pero itong mga side stories, personal stories, bihira ito. Kaya ito, nakapag-comment tuloy si Tito Nel Talavera, sabi niya, sana ay magawa ng biofilm to inspire our countrymen. Magandang gabi po, Tito Nel, Talavera. Hello, sir. Ng PBC8, sana nga, para makapag-inspire tayo, So, ayun po, well, sad to say, wala na po tayong oras, Tapos na isang oras natin na kwentuhan, At siguro hingin lang po ako sa inyo ng final note, Yes. Para sa ating mga manonood. Ano ba yung siguro si Madam Kit, then pagkatapos si Eli, para sa ating mga manonood ngayon na gusto nilang lalong engage sa inyo o kaya naman matuto pa. Ma'am Kit, you have the floor. Yeah. Sa kadahilanan po na si Mami Ched ay galing po ng Cavite, nananawagan po ako dun sa mga Caviteño, mga Caviteña. Yes. Opo. Sana po magkaroon talaga ng tunay na pagkilala sa aking ina bilang isang bayani. Dahil kilala po ang mga taga Cavite o kilala ang Cavite bilang isang the home of the revolution. Yes. At kilala po ito na I think sa lahat po yata ng mga Luzon, Visayas and Mindanao, ang Cavite po ang pinakamarami ang mga naging bayani. Yes. At ngayon nga po, salamat po sapagkat Doc Manny, binigyan mo kami ng pagkakataon na kahit dito sa iyong programa ay maipakilala namin ng aking ina na si First Lieutenant Dr. Mercedes Lazaro Musni, maipakilala dito bilang isang bayani na ngayon ay kinikilala. Opo. Hindi lamang ng
mga kabataan, kundi kinikilala maging ng ating mga militar at iba pang mga authority in the land. Yes. Opo. So maraming salamat po, Doc Manny, sa pagkakataong ito na maipakilala ang amin ina at doon po sa mga nakikinig ngayon ay nagpapasalamat kami sa buhay ni Doc Manny kasi meron siyang sadyang pagmamahal sa mga taong katulad ni Mami Ched. Yes, yes. Upang makilala, higit sa lahat taga Cavite nga po siya. At maraming nagsasabi dapat sa Cavite, kilalanin siya ng Cavite. Maraming salamat po, Doc Manny. At alam ko ito lamang po ang umpisa ng ating gagawin pa sa mga susunod na panahon para po sa pagkilala sa aking ina na si Doc Mami Ched. Si Mami Ched. Actually, ma'am, wala naman tayo talagang personal association. Nag-contact lang si Eli. Pero tayo, sabi ko nga sa inyo, bilang historian, talagang open tayo sa lahat ng mga information na makakatulong sa pagbubuo ng ating kasaysayan. At lumitaw nga itong itong istorya na to na napakalaking bagay sa ating mga kababayan kasi nag-i-inspire nga siya, Eli, yeah. Yes po. Siguro sir, before I end, just wanted to show this. Ito po yung original photo po ni Dr. Mercedes. Ito po siya ito po yung father po niya. Ito yung mother po niya, si Nanay Openg, Katipunera, Navy. Tapos ito naman po siya sa combat medic. Ito siya nung after medical school. Parang as a youth, marami kayong mga ganito actually. Kailangan I encourage all the youth who are listening right now or kahit po yung mga older generations, hanapin niyo yung mga ganitong picture kasi hindi pala natin alam, this is our heritage, this is our legacy. And habang buhay pa ang ating mga lola at lolo, let's talk to them, sit down with them, interview them, video, picture. Kasi isang araw mawawala po sila katulad ng aming Mami Ched. And napakasakit po na mawala po ang isang living history. Pag nawala po siya, once nawala po siya, hindi na po namin ma-interview, hindi na po namin maitanong lahat ng mga gusto pa namin tanungin. All we can do is to do research, to consult with historians in more details, but never take our parents, our father, our mother for granted because they are our living legacies. And to be honest, my mother and I, 2 generation po kami na naniniwala po kami na ang dugo niya ay dumadaloy po sa amin and it is in through us na mabubuhay pa rin po si Mami Ched. Pero pag nag-stop po kami sa legasiya ng ating mga veterano, sa legasiya ng ating mga ninuno, magi-stop yung kumbaga yung destiny set, yung destiny, mawawala po siya. But if we continue to look at the history, appreciate it, investigate who we are. Malay po ninyo, di ba? Baka mayroon din po kayong bayani sa bloodline po ninyo. So, I want to encourage all the youth, all the people who are listening right now, please, study your history. Be proud that we are Filipinos. Naisulat ko nga po sa Manila Times article that every Filipino descendant, if you can flash it actually, naisulat ko po na lahat ng bawat Pilipino ay may dugo ng isang fighter. At least one fighter from the Spanish-American War hanggang sa Filipino-American War until sa revolusyon ng mga Espanya hanggang po kay Lapu-Lapu. Pag tinrace mo po yun, katulad po yung sa akin, hindi ko naman po akalain na si Mami Ched ay dugong Katipunera po pala din yung side po nila sa mga Cuellos and Tagles. Tapos World War II hero po siya. So, na-appreciate ko po lalo yung pagmamahal po sa aking bansa, Pilipinas. And because of that values of love of God, love of country, love of Filipino people, that is something na ipapasa ko din po sa aking anak po. Kasi because that is what a true Filipino is. That you love your country unconditioned, you will serve, you will not just die for it, but you will live for it. And that is an example that my grandmother did. She didn't just die because she risked her life sa digmaan po. She lived for it wholeheartedly with full purpose with the Lord. At sobrang nakaka-challenge. Sa totoo lang nahihiya po ko. Parang napapahiya po lahat sa totoo lang sa story ng lifelong service ng aking grandmother. So, hindi yun yung isa, yung My Philippine Flag. So, i-end ko na lang po. I have a lot of
documents po, pwede ninyo po i-check sa Facebook page. So if you can flash the Facebook page po, sir. And again, thank you, Doc Manny, for inviting us. It means a lot to us. Kumbaga parang na isang kabitin yung historian katulad ninyo was able to feature po our unsung hero. So yun po, sir. Apo, you can scan the QR code. Ayan po. So yun po yung Facebook page. Nandun po lahat ng mga articles, pictures, and videos. If also, kung mayroon po sa inyo ay isang anak din po ng veterano at nais po ninyo ibigyan ng karangalan, the Mind Warriors Project Kalasag can help you find the records of your military with the help of PBAL and the help of the National Record Division of AFP po. So, kumbaga, we will help assist those descendants in finding the military story and legacy of their parents, of their lolo at lola. Kasi nga, almost forgotten, forever remembered. Kumbaga, muntik na po natin nakalimutan, pero dapat alalahin po natin sila. So, thank you so much, sir. Maraming salamat po. Yeah, okay. In that note po, naku, maraming salamat, Eli, no? Ma'am Kit, no? At alam ko hindi pa naman tayo nagtatapos dito dahil marami pa mga programa na pwede tayo mag-collaborate, no? Lalong-lalo na sa mga travel exhibit, no? At syempre, doon sa pagsulat ng mga ng mga biographies ng mga veterano na makakatulong sa ating ma-inspire, no, para tayo ay maging katulad nila, no, maging bayani, no, kabayani sa ating iba't ibang kaparaanan. So with that, maraming salamat po sa inyong dalawa, no, at magkita-kita po tayo, no. Maraming salamat po. Good night po. God bless you. Doc Manny. Bye po. Good night. Good night po and God bless you po. Bye. Salamat po. So ayan po, no, si Miss Kit Lazaro, no, Gosiaco, no, at si Eli Gosiaco, no, at nakita naman natin talagang kakaiba yung kwento, no, dahil sa very detailed, no, at after the war marami pa siyang ginawa, kaya nakakatuwa no, at samantalahin natin itong mga ganitong pagkakataon na pagmuni-munian, no, yung kahalagahan ng ating kasaysayan, kahalagahan ng ating kabayanihan, kahalagahan, no, ng ating pagtulong sa bayan, no, kasi po pwede in time of war or in time of peace meron tayong magagawa para sa ating para sa ating bansa, no, at sabi nga kanina baka magkaroon ng World War III. Wag naman sana, no, kasi delikado, pero syempre kailangan maghanda, no. Kaya sana matuto tayo sa mga ginawi ng ating mga ninuno, no. Bago tayo magtapos, no, si DJ Saudi, wow, good evening po, sir, no. Guillermo, shout out, Tito Nel, Sherdan po, shout out TVC8 Pico, yun po, no. So magandang gabi po sa inyo lahat at maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programa. Hanggang sa muli, no, sa susunod na linggo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mga kabayani, inaanyayahan namin ang lahat na i-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At huwag kalimutan pindutin ang ating notification bell para makatanggap kayo ng mga bagong video ng ating programa. Ang programang ito ay mapapanood din natin ng simultaneous broadcast sa APC Channel 31 Best TV. Ako ang inyong host, si Doc Manny, ang inyong kabayani.